Ayan na. 1, 2, 3. Magandang hapon mga kaibigan. For today's video, mag-service tayo ng sasakyan ng ating asawa. So, ang sasakyan niya ay Kia Picanto. So, madali lang naman siya. Magpapalit tayo ng langis, ng oil filter, tsaka silipin lang natin linisin lang natin yung mga air filter niya sa loob sa cabin, sa may aircon. Tapos, lalaglag natin yung langis. Kailangan mo lang ng filter, ng oil, ng drain pan, tapos filter wrench. Yun lang yung mga basic tools niya. So, kukuha mo tayo ng rampa. Mas maganda kung may rampa ka kasi yung rampa, mas patataasin niya yung kotse mo eh. So, hindi ka mahirapang pumunta sa ilalim kasi pagka wala kang rampa, masikip sa ilalim eh. Pero syempre, makakatipid ka naman, di ba? Kasi change oil ka lang naman kahit ikaw. Kaysa magbayad ka sa dealer o sa mga mekaniko dyan. Ikaw na lang gumawa. So, ito ang aking rampa. See? Dalawa. Syempre, paano ko ngayon bubuhatin ito? Hindi pa natin gamitin itong cart to. Ginagawa ito eh. Diba? Pwede natin maisakay ito para makahawak pa natin camera. Nagtulong din ito yun. Oh, diba? Kahirap-hirap. Diba? Nakakawak pa natin yung camera natin. Unang gagawin natin, papaandarin muna natin sa sasakyan para yung langis lumabnaw. Natin nilagay ito. Tsaka natin papaandar rin yung kotse. Safety first. Maglagay tayo ng wheel chock, okay? Yun na nga, iilalim tayo. Meron tayo karton para sa higaan natin, guantes para naman hindi masiksikan ng langis yung kuko natin dahil nasa bahay tayo. Hindi mahirap maghugas. Meron tayong basahan, filter wrench at oil pad. Natin kung ano itsura sa ilalim, baka may mga tornilyo pa to. Tara, silipin natin ilalim. Ayun yung filter, so, wala siyang cover. Tinanggal na yung cover dito ah. So ito yung filter, mainit na ba? So medyo mainit pa lang kasi mainit para talagang siguradong malabnaw eh. Pero madali lang siya, baka nga pag kinamay ko to, tanggal na to eh. Ito yung oil drain. So yan lang, tatanggalin lang natin to. Ay medyo mainit na. So medyo mainit na siya. Pwede natin banatan, papatay ko lang yung makina. Alang ha? So makikita pala yun. Kaya masaksihan yung paano tatanggalin ha. Wait lang. Masukat natin. Dapat na natin to. Ayo. Ako po. Isan na yung ating higaan. Yarn. Oops. Tama yata ito ah. Medyo pinipitik-pitik ko lang kasi baka sumobra eh. Mapasa tayo ng so ngayon gagawin natin dito. Pag malapit na siya matanggal. Ano ito, mabilis ka. Ayan na. 1, 2, 3. Bantayan nyo, baka umapaw eh. So nakita nyo, di ba? Bibiglain nyo kasi baka magdadaan kayo, baka matalsir kayo ng langis. Sigurado maaarte kayo eh. Ayun, tulad yan, no? Nalangis na yung balat ko. Nalotion lang nawala sa oras. So hintayin nyo lang tumulo yan. Tapos punasan nyo muna yung kamay nyo. At susubukan natin kamayin yung filter. Baka makakamay lang yung filter eh. Baka hindi na kailangan ng filter wrench. Usually kasi nakakamay lang yan eh. Kung tama yung kung matino yung nagkabit ng filter na yan. Kasi dapat nilalangisan yan maging madulas. Hindi tanggalin. Matigas! Tanggal to. Ito bang ipit to yun. So iniipit niya yung filter. So i-grip nyo lang yan. Hirap ng posisyon na ito. So pipipit! Tama ba? Tama, paluwag. Yan. Paluwag na siya. Yun. Nahirapan ako ng konti. Matigas siya. Sira ulo yung nagpalit na ito. Di marunong. Ang tokong yan. Tigas, ang sikip. May o-ring naman yan. Di mo kailangan higpitan yan. Hina-hand-tight lang yan, mga kapuso ha. Hand-tight lang. Papakita sa inyo kung paano magpalit. Natin baka iba to. Meron pa siya konti oh. Patayin yan, makamatasihan na naman kayo. Mainit yung langis. Pero kaya naman hindi na nakakapasok. Tagal ah, ayun siya. Pusin yung langis. Ngayon kukunin natin yung filter natin makasya. Dapat magkasya siya. So ito yung filter. Kung parehas naman. Yung seal.
Kahiran nyo ng langis yung seal niya rito gamit tong bagong langis. Yan. Para mag-lubricate din siya. Mag-ano rin siya. Magsisil. Yan, kasi may o-ring yan. So goma lang yan. Hand tight lang yan mga kapuso. Huwag yung gagamitan ng wrench paghigpitan. Kaya mahirapan magtanggal yung susunod. Isa natin konti. May brake cleaner kayo. Mas maganda. Tsaka bantayan nyo baka naiwan yung o-ring ng lumang o-ring. Lumang ano rito. Lumang oil filter. Baka naiwan yung o-ring niya. Maglilik yan. So lagyan na natin. Kasya. Tapos, hand tight. Oh. Ang hirap, ang dulas. Ang simple. Oh. Ayun o. Oh. Diba? Okay na yan. Diba natin konti. Hindi na higpitan. Ay. Oh, yan. So, okay na yan. Sarado natin yan. Ito natin pumagtaon washer. Sa mga dealer, pinapalitan yan ng washer. Tapos, sarado mo na. Meron konti. Ang linis. Meron kang brake cleaner. Saganda. Malang brake cleaner na ubos. Kalimutan ko magdala. Nasa mo na lang. Ayan. Okay. So, okay na tayo dito sa ilalim. Ngayon, doon naman tayo sa taas. Magkasali na tayo lang. Ganoon na, di ba? Tapos silipin mo lang, tignan mo lang kung mayroong kakaiba dyan sa ilalim mo. Papansin mo kung mayroong nakalaylay na wire dyan, may nakalaylay na bakal. Okay naman yun. Oh. Pero kung kilala mo naman yung sasakyan mo, wala namang ingay, ano ka lang, mag-change oil ka lang, tapos palit ka ng filter. Ito kailangan to. Mga to, hindi natin kailangan yan. Kailangan ito. Ngayon, kung sinisipag ka, zoom. Kung sinisipag ka, hugasan mo yung makina mo. Okay, punasan mo lang para baka may mabasa kang wire dyan na hindi mo kailangan mabasa eh. Silipin mo lang yung mga ano. Yung belt, kung maluwag ba, tigas naman. Serpentine belt naman pala siya eh. Tignan mo yung mga fluid dito, yung coolant, itong brake fluid, okay naman. Yung battery niya, hindi naman lumulobo pa. Sa loob, wala naman din. Okay lang, mga maalikabok lang. Tignan mo yung fan mo kung buo pa ba. Gaya ng sinabi ko, kung wala naman kayo narinig na ingay, change oil lang yan. Nakakaroon na ingay. Change oil mo lang. Save ka lang. No? Ngayon, yung salina ng langis, leching yan, nakatago. Ano ba yun? Ay, tama, nakatago nga. Oh. Ay, hindi. Ito pala. Dito pala yung salina. Kasi na, hindi tayo salina sa kotse. Tamang ano lang tayo, mga heavy equipment tayo eh. Diyan mo isasalin yung langis. So, 3.5 liters as per specs niya. So, 3.5 ang ilalagay natin. Siguro lagyan mo natin ng 2.5 man lang or 3 liters. Tapos ibaba na natin kasi nakaangat to eh. Nakaangat sa rampa yan, ayun, no? Diba? Nakaangat sa rampa eh. So, hindi magle-level yung langis dyan. Mahirap itansya. Kasi nakaganon yung kotse eh. Dapat naka-flat, sa flat surface. So, sasalin mo natin langis. Ito yung embudo. May embudo ko rito eh. Ito yung embudo. Sa atin, may aligabok. Langis. So, 3.5. So, ito, 3 liters oh. So, 5 liters to. 5 liters. So, meron siyang marker dito. So, ngayon naka 5. So, magbabasa hanggang 2 dito para 1, 2, 3 liters yung nasalin. Hindi pala kalimutan, bago nyo salin, shake nyo muna. Shake before use. Joke lang. Ngayon, tuturo ko kayo kung paano magsali ng langis ng tama. May technique yan. Kasi pagka sinasali nyo ng paganto, na parang soft drinks, pag ganyan, tumatalon-talon yan eh. Aba, hindi ah. So, ang ginagawa ko usually, ginaganto ko yan, tinatagilid ko eh. Para smooth yung sali niya, ayun oh. Hindi umaalon yung ano niya. Yung hindi blug, hindi gumagano. Kasi nakakalabas agad yung hangin eh. Walang hangin na natatrap habang binubuhos mo. Ito na. 1 liter pa. Ay, ano ba? 1 liter pa. Tsaka mas mabilis ka makapagsali, no? Ayan, 3 liters na. Ibababa muna natin yung kotse sa rampa. At mari, iwasan yung magkaturo ng tulo. Oops! Saluhin niyo yung tulo para everybody's happy. Happy. Yarn. Bababa na natin. So yung marking niya, nakita niyo yan? May 2 tuldok. May 2 tuldok niya. Yung isang tuldok sa baba, yun yung low. Yung tuldok sa taas, high. Full pala, full. Natin kung nasaan siya. Oops! Nasa 3/4 siya. Yung 3/4 nakikita nyo pa, hindi nakikita, no? Nice. Basta sa madaling sabi, nasa 3/4 lang siya. Ngayon ang gagawin nyo, sosobrahan nyo ng konti sa full. Kasi magsisirculate yung ano nyan eh. May pupuntahan sa may filter eh. So siguro konting lagpas na. Mga 1 mil or 2 mil na lagpas sa may marka ng full. Ngayon, bababa na natin. Siyempre, alisin mo yung wheel choke. Buti nakita ako. Start.
So yan, hindi tayo magligpit-ligpit. Siguro lalagay mo sa gilid to. Ngayon, pwede natin checkin ulit yung langis dahil nasa lapog na. O nga pala, no, kanina nakaram pala, no. Kaya posibleng mas mataas siya. Ay, ngayon mas bababa siya dapat kasi naging flat na. Ay, na bumaba, oh. Yun yun, oh. Napunta sa mga 20%. Hindi makita, yun, 20% na mababa, oh. Parang binaba niya agad. Sabi natin. So ito, yung sa guwit siya. Lagpa siya ng konti sa tuldok. Start ulit. So yun, ganun lang. Kasimple. Ganun lang kasimple ang pagpapalit ng pag-service ng isang kotse. Laglag mo na yun lang. Palitan mo yung filter. Makakabili ka niyan sa super cheap. Bili ka ng filter wrench. Yung mga basic tooling mo. Meron ka bang liabe. Pambukas sa may drain plug ng oil sump sa ilalim para mai-drain mo yun lang. Tapos checkin mo lang. Checkin mo lang to. Tumatakbo pa naman eh. So ibig sabihin, nang walang ingay, bago mo ginawa, wala namang ingay talaga. Okay lang yun, diba? So nakatipid ka na ng magkano, diba? Kagandahan dyan. So, okay na, nakapag-change ulit tayo, diba? Ngayon, imarkahan mo yung kung ilang oras mo siya sinervisan para sa susunod, alam mo. Kasi hanggat maaari, every 10,000 to eh. 10,000 or 15,000, depende. So kung malayo, siguro ang biyahe mo, pwedeng 10,000. Pero tingin ko gagawin ko na ng 10,000 to kung magkano na naman yung filter. Every 10,000, palit ka na ng langis, palit ka na ng filter. Pero naman, alagaan mo lang sa langis para magtagal yung kotse mo. Okay? So, paano? Kung nakakaabot ka na ulit dito sa part na to, please, pa-subscribe naman, pa-like, share. Tapos, don't forget to hit that bell notification na para updated kayo sa susunod nating video na i-upload. Alright, so Mechanico sa Australia. Signing off.